Magandang buhay po mga kapatid kong Pilipino. Ang ating paksa ngayon ay bakit until now, even if BP Sara had been calling for a bloodbath, ay hindi pa rin siya nag-o-open ng kaniyang mga ebidensya na sinasabi niyang meron siya, yung kaniyang video at saka ebidensya kung sino man ang gumamit talaga ng confidential fund. But before that, tingnan niyo po yung aking props, The Power of Positive Thinking. At i-connect ko po ito kung bakit sa ating time ngayon ay pinanag na ito, or this was prophesied by the Bible, na in the latter days, ang mga tao ay gagawing tama ang mali at ang mali ay tama. So in 1 Timothy 4 verse 1, in the latter times people will abandon faith and follow deceiving spirits and things taught by the demons. So kung nakikinig po kayo sa argumento ni Senator Marcoleta, na iniraise din niya sa unang pagkakataon before our first parents, na diniceive ni Satan or the snake ang ating unang mga magulang. Pero ito ba ay noon lamang ba? Hindi po. The Bible had been warning us. Sabi sa Isaiah chapter 5 verse 20, "Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness." Ayan. Yung parang masyasyak ka, ano ba naman ito? Mga senadores, mga kunyari legal luminaries na galing doon sa Supreme Court, ay iba ang mga stand sa dapat mangyari. Pero, yun nga, tayo ba ay winarningan ng Biblia dito? Proverbs chapter 12 verse 15, winarningan po tayo against deception. Sabi, "The way of the fools seems right to them, but the wise listen to advice." Kaya, doon po sa aking blog below, nakita mo yon, ang sabi ko, the three great men in Senate. Tapos may nag-comment doon, the three stooges, yung mga ganyan ba. Parang kung ayaw mo doon sa nakita mong vlog, skip. Do not finish the uploaded video kung ayaw mo. Pero mangbastos ka ba, mangsabi ka na ignorante, and then you cannot even read fluently yung English ko daw, binabasa ko daw yung aking prayer. Well, perception mo yan, but you don't have to insist whatever you have in mind na yan ako, non-reader ako. Diba? So, nakakatawa, no? So, in Proverbs 12:15, babalikan ko, "The way of the fools seems right to them, but the wise listen to advice." So, kung matalino ka, makikinig ka. Sa Romans chapter 12 verse 9, ang sabi sa atin, "You hate what is evil and cling to what is good." Pero bakit sa lahat ng mga ebidensya na to, okay, the 32 million, the Senate, the Supreme Court, they cling to what is good, but itong mga anti-Duterte talagang they would insist sa kanilang mga skewed perception of whatever they want just because of party affiliation. Sa Salmo chapter 34 verse 14, ang sabi, "Turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it." Kaya nga yung Iglesia ni Cristo noong January 13, 2025, yun po, kasi question, bakit ang Iglesia ni Cristo nakikialam? Bakit? Nung si Cardinal Simba ang mag-udyok ng people power, question nyo ba? Diba? But then, when these 3.3 million people
who went to join the unity rally of the Iglesia ni Cristo, did they call na mag-EDSA revolution tayo? Di ba wala? They said, magkaisa tayo kasi naghihirap ang ating Pilipinas ngayon. Kaya, yan po, nasa Salmo 34 verse 14, turn away from evil and do good, seek peace and pursue it. Kaya nga, ako'y natutuwa at gumawa nga ako ng prayer para kay BP Sara na sana tigilin na rin na yung mga counter-attack. Hayaan mo na. Let the programs and actions of BP Sara speak for itself. Kasi kahit anong gawin niyang tumbling at pagsasalita, balikan pa rin siya, di ba? So, punta tayo sa punto. Can the confidential fund be really divulged of its true nature and identities of the recipient, resources or assets? Hindi nga pwede, di ba? Mamaya pag-usapan natin, ano po ba ang mga batas nito? Bakit? Una, sensitibo po ang nature ng confidential fund. Kasi sa executive department, ang confidential fund ay equivalent sa intelligence fund. Number 2, protection to maintain confidentiality and security. Dahil dinisign po ang programa to support operations such as intelligence gathering and not to disclose the recipient identities. Dahil makokompromise po ang operation or programa. Number 4, protection of services to protect potential harm to the life of the person or asset ng gobyerno na ginamit natin or ginamit ni Vice President Sara Duterte. So, bakit hindi makita yun ng mga learned kuno? At talagang ini-insist na dapat buksan at bakit 11 days lang? Alam nyo, kung naririnig nyo ang mga sinasabi ni Attorney Panelo. Ako, naging director po ako nung nasa gobyerno pa ako, na ang budget call po, may mga programa po yan, programs, projects, and activities and the objectives to which they are supposed to target at ang performance nun i-kukumpara. So, kung ang confidential fund na yon ay inubos ng 11 days lang, that means nag-meet up po yun kasi hindi naman yun agad-agad, di ba? Diyos ko day. Siyempre, titingnan ano ba ang programa vis-a-vis doon sa actual performance at babayaran yun. Diba? So, ganun lang. Can you earmark something na pundo na yun na hindi mo pinagplanuhan kung ano ang gagamitan mo? Hindi. Now, number 5, risk of compromise. Na-jeopardize po ang future operation and expose the steps on how to get intelligence information. At pag itinivi po yan, nasa media po, o ito, step 1, ginamit namin ang 10 million para sa ganito. Step 2, ito yung programa namin. Step 3, ito yung mga assets namin. I-expose ni BP Sara ang mga tao in their true nature kung sino yun. Kaya hindi talaga pwede yun. Kaya di bang sabi niya, if I will answer that, therefore they will file a case against me. Why? Kasi may certification process po yan. At which BP Sara as trustee ensures that the process maintains confidentiality. Pwede siyang kasuhan. Diba? Sus Mariusep, kung hindi ka po finance director at hindi ka nag-director ng gobyerno, hindi mo yun maintindihan. Pero bakit hindi iniintindi ng mga tao, lalo na
ng nasa Kongreso na sila nga may 700 million allowance na hindi daw nire-resibuhan, sinisertify lang. Sabi yan ni Atty. Harry Roque, sabi yan ni Senator na ngayon, Marcoleta, and I'm sure both congressmen and senators have those allocations na hindi rin nire-resibuhan sa liquidation. Sinisertify lang na ito yung ginamitan nila. Bakit? Ang konteksto po, the context of the confidential fund is that they are discretionary allocation based on operational needs. May discretion po si BP Sara na ito yung operational needs at ito ang paggagamitan yan. At may limited oversight. Itong oversight na to ay contained also sa congressional oversight that can be restricted to ensure the confidentiality and effectiveness of these funds. Kaya nga, sinasabi ni then Congressman Marcoleta noon na hindi yan pwede kasi only the Commission on Audit has the original exclusive jurisdiction and the expertise to audit. Bakit mo, ikaw nag-audit ka na wala ka namang expertise? Bakit? Yung allowances nyo ba? Nililiquidate nyo ba? Di ba sinicertify lang? Now, let us move to the amounts. In 2022, may 125 million po. Diba? Si BP Sara sa confidential fund at ang kay Marcos 4.5 billion. So, imaginein mo, binigyan lang siya kasi wala naman talaga siyang earmark as a vice president, but then may 612 million siya sa DepEd. So, ilan mo po yun kaysa sa billion, 4.5 billion. It's not even a 1 billion. Di ba? Kaya, hindi ko maintindihan what's all the fuss. Kaya, yun ang challenge ni Senator Marcoleta. Bakit siya lang? O di lahat na. Lahat. From the president down to the mayor. Down to the local government units because they have discretionary and confidential funds to talk about if and when you really want to have it legislated. Now, 2023, okay? Sabi dumoble daw or triple pa. 375 million na ang confidential fund. So, ayan, again, si President ay may 4.5 billion confidential fund. Hindi pa po kasama dun ang 2.2 billion na intelligence fund. Kaya hindi natin maintindihan tayong nagbabasa at nagre-research talaga sa mga nangyayari. Ano ang fuss? What's the fuss about the million? Pero yan, hindi natin kinukuha na kung meron mang irregularity, then put it in the proper forum. Meron na siyang kaso sa COA na binigyan naman siya ng hindi na naman daw yun effectiveness and efficiency kung talagang yung mga opinion ng COA ngayon ay dahil tama yung performance niya. So, I challenge, gawan nyo kung meron ngang irregularity. Hindi naman yung nakabinbin na may sword of Damocles palagi. Ayan. So, ano po yung mga batas na sinasabi na ang confidential fund ay hindi dapat i-divulge? Republic Act 3019 for anti-graft, that confidential information obtained by virtue of the office ay dapat hindi po i-divulge ng opisyal. Joint Circular 2015-01, no detailed public disclosure limiting
Nililimit po ang reporting sa COA requirement. So, pwede nga din po ilimit ang mga requirement na yon sa pag-submit ng COA dahil po nakakatakot po ng isang ahensya ay may access kung ano po ang steps and procedures sa ginagawa ng intelligence or confidential fund. Kaya po, sana ikaw na nanghihingi na dapat mag-unfold in public, ano po ba yung ebidensya na ipre-premature ilabas ngayon ni VP Sara? Di ba? Kung nakikinig ka, wala pong attached na evidences ang articles of impeachment ni VP Sara. Kaya ano po yung ebidensyang ika-counter niya doon? Other than those being, ranted and yung mga narratives and rhetorics in the media platform. Na kasinungalingan lahat, kasinungalingan. Kung learned ka nga ikaw na nagbabash sa akin na wala akong alam or tanga ako, mag-research ka po, nandyan naman si ChatGPT at saka si Meta. Ask bakit ang confidential fund ay hindi pwedeng i-divulge, and ask that while there is no proper investigation, hindi po pwedeng mag-unfold ng ebidensya ang isang akusado. Let the evidences and proof be laid down by the accuser. Thank you. You have reached this far. At sana kayong mga nakikinig ay ma-enlighten tayo bakit hindi sumasagot si VP Sara until this time.